Si Presidente Duterte nasa side ng biktima eh. Ayaw niyang magkaroon ng biktima. Si si Senator Hontiveros nasa side ng kriminal. Ma'am, bago si Partner Admar, yung mga tinuran ni Senator Ontiveros kay PRD, una-una, o ikukumpara natin, abogado, piskal, si dating Pangulong Digong, mayor, nagpresidente, nag-congressman, nag-vice mayor, yung sa mga banat niya, ma'am, hinggil sa war on drugs, ano tingin mo, ma'am? Nagiging mabuti bang halimbawa itong si Risa Hontiveros sa mga nagnanais na maging senador come 2025 elections? Well, alam mo, mali kasi ang approach ni Kaayo eh, no? Bakit ko masabing mali? Unang-una, very emotional. Linalagyan niya yung emotions dun sa mga kaso. Oo, may namatay. Oo, may nasugatan. Oo, may nawalaan ng mahal sa buhay. Pero hindi yun ang sum total na nangyari. Uulitin ko, sa lahat ng operasyon, minsan may sumasablay. Walang perpektong operation. At yan ginawa na, plinanado yan ng mga pulis, no? Ang pangatlo, makikita mo talaga yung philosophical difference. Oo, hindi pa adjudicated by the court, pero nanlaban, anong gagawin mo? So, makikita mo yung kanyang pananalita. Siguro ang challenge na lang kay Senator Hontiveros, ang tagal na rin naman itong advokasya niya. Kung talagang merong kaso, dapat na pailan. Yun nga ang tanong kay dating Senator Laila de Lima. Tama doon si Senator Estrada. Ikaw ay isa sa pinakamalakas, pinakamakapangyarihang kalihim nung panahon ni Presidente Aquino. Bakit hindi mo final? Ako, ang sagot ko doon, kasi it was a political narrative. Kailangan nila makadiscover ng dumi ni Duterte, dalhin sa national, kasi yung 2016 was a presidential campaign season. At yung naratibong yon very, very clear para magamit noong kanilang kandidato. Well, katulad rin ako ng isa sa mga sumunod doon. That was a working day, pero napupuna mong ang feeling mo parang lahat nanonood, no? Matapang as usual ang ating dating Pangulo at pinanindigan niya yung programa. Alam mo, MJ, very clear na sinabi niya, I take full responsibility for this. At natutuwa ako dahil consistent yung sinasabi niya sa mga kapulisan at militar. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hanggang ngayon hindi nila maintindihan na ang bawat Pangulo may kanya-kanyang programa.